Dagdag pa ang balita, krisis sa edukasyon, banta na sa trabaho at kinabukasan ng ekonomiya ng bansa ayon sa PBED. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Aaron Rojas. Habang lumalaki ang ekonomiya ng Pilipinas, tila hindi ito nasasabayan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon sa PBED, tila lumalala ang mismatch sa pagitan ng mga itinuturo sa mga paaralan at sa mga hinahanap ng mga employer. Sa kasalukuyan, nasa 2.5 bilyong Pilipino ang walang trabaho, habang 6.04 bilyon naman ang underemployed ayon sa PBED. Mas nakababahala raw na halos 4 sa bawat 10 unemployed ay college graduates. Ipinapakita nito na hindi garantiya ang diploma upang makahanap ng disenteng trabaho. So it's not just a shortage of workers and a shortage of jobs. There's something we're failing to connect between the two. And medyo marami-rami yung numbers, but just a couple of quick statistics. Almost 4 in 10 unemployed Filipinos are college graduates. Hindi lamang mga college graduate ang apektado. Ayon sa PBED, dumarami na rin ang mga senior high school graduates na underemployed. Ipinapakita raw nito na hindi pa rin tugma ang edukasyon sa pangangailangan ng mga industriya. Kasabay nito, mabilis ding binabago ng Artificial Intelligence o AI ang paraan ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit para sa mga mag-aaral na walang internet, gadgets at sapat na kakayahan sa pagbasa at digital literacy, lalo raw lumalaki ang agwat sa oportunidad. AI is not a tool for learning. Instead, it's one more tool na hindi nila magamit. And this is how you have a learning gap that becomes a permanent advantage gap. Those that have and can already read and who have access to all these devices will pull further ahead, while learners who don't will fall further behind. Dahil dito sinabi ng PBED na hindi kakulangan ng mga plano ang pangunahing problema. Marami na kasing nakabinbing batas at mayroon ding mga umiiral na batas na naghihintay pa ng implementing rules. Kaya giit ng grupo, kailangan maging tuloy-tuloy ang reforma at hindi napuputol sa bawat pagpapalit ng administrasyon. This is not a knowledge problem. Sabi natin, it is a continuity problem. So if we want to fix Philippine education, one thing has to be true above all else. Education policy must outlast politics. Para naman kay PBED President Dr. Chito Salazar, panahon na upang magpatupad ng mas matatag at pangmatagalang sistema ng pamamahala sa edukasyon upang hindi ito naapektuhan ng pagbabago sa politika. If education is really our priority, then we really should do something very drastic to make it happen. And as we have been saying here, we have been working on this issue for decades and we have not moved forward at all. Kung hindi agad maipatutupad ang reforma, babala ng PBED, mas lalong lalala ang agwat sa pagitan ng mga kabataang may akses sa dekalidad na edukasyon at sa mga napag-iiwanan. The problem, but that exactly illustrates the point that it must be addressed continuously and sustainably. Kasi hindi rin kayang solusyonan ng isang administration. Nananawagan ang PBED sa pamahalaan at Kongreso na pabilisin ang pagpasa at pagpapatupad ng mga nakabinbing reforma sa edukasyon. Hinimok din ito ang pamahalaan na palakasin ang pamumuhunan sa early childhood education at tiyaking tuloy-tuloy ang mga pulisiya upang hindi mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.